Iniulat na sinabi umano ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Wang Wenbin sa isang press briefing sa Beijing na iligal umanong pumasok ang mga patrol vessel ng Philippine Coast Guard sa maritime territory ng kanilang bansa, partikular na sa Renai Reef o kilala bilang Ayungin Shoal sa Pilipinas. Iginiit ni Wang ng Renai Reef o Ayungin Shoal ay bahagi ng Nansha Islands ng China. Sinabi rin niya na alinsunod sa batas, ang Chinese Coast Guard ay nagsagawa ng law enforcement activity upang protektahan ang soberanya at maritime order sa lugar. Naglabas ng pahayag si Wang bilang tugon sa ulat ng Philippine Coast Guard ng dalawang patrol vessel nito ay iligal na hinarang na isang barko ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea na kung saan inilarawan ang naging aksyon bilang lubhang mapanganib. Ayon sa report ng PCG, dalawang Chinese Coast Guard vessel, 6 na Chinese militia vessel at isang People's Liberation Army Navy ship ang nangharas sa dalawang Coast Guard vessel nito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi rin umano ni Wang Wenbin na dapat nang umalis ang mga Philippine troops na nakaistasyon sa Ayungin Shoal dahil wala umanong karapatan ang sandatahang lakas ng Pilipinas na manatili sa nasabing lugar. Agad namang binatikos ng Japanese Ambassador to the Philippines ang ginawang agresibong aksyon ng China sa South China Sea dahil sinuway umano ng komunistang bansa ang naging ruling ng Permanent Court of Arbitration at magriresulta umano ito sa pagkasira ng kapayapaan sa rehiyon. Naglabas ng pahayag matapos iniulat ng Philippine Coast Guard na nagsagawa ng isang mapanganib na maneuver ang dalawang barko ng Chinese Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas na tumulong sa isang ginawang resupply mission ng sandatahang lakas sa Ayungin Shoal. Sinabi ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela ng BRP Malabrigo at BRP Malapascua ay patungo sana sa Ayungin Shoal nang bigla umanong lumapit ang mga barko ng CCG kaya napilitan ang mga Philippine vessel na huminto upang maiwasan ang isang banggaan. Ngunit sa kabila ng ginawang agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard, sinabi ni Tariela na matagumpay pa ring natapos ng Philippine Coast Guard ang misyon nito at ang kanilang mga barko ay ligtas na nakabalik sa kanilang regular na pagpapatrolya. Noong 2016, pinaulang bisa ng International Arbitral Court sa The Hague ang maritime claim ng China sa South China Sea. Agad namang kinontra at ikinagalit ito ng Beijing na kung saan tumanggi ang Chinese government na lumahok sa nasabing arbitration case. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nagalit umano si Chinese President Xi Jinping matapos lumabas ang isang report na nagsasabi na karamihan sa mga armas ng Chinese military ay depektibo at hindi umano ligtas gamitin. Ang People's Liberation Army ay mayroon umanong libo-libo mga tangke habang ang ilang mga features nito ay nagpapakita ng malakas na hardware capability. Marami umano sa mga ito ay depektibo at hindi ligtas gamitin dahil sa pagkakaroon ng manipis na steel plate. Sa katunayan, ang Pakistan ay isa sa mga bansang nahaharap ngayon sa quality at reliability issues sa mga bagong biling Chinese equipment na kung saan ang isa sa main battle tank nito ay bumagsak sa ginawang post-delivery na pagsubok. Agad namang kwestiyon ng mga eksperto kung ang design flaw ay nagmula ba sa kakulangan ng kaalaman, pondo o resulta ng isang kakaibang military doctrine kumpara sa ibang mga major military powers tulad ng Estados Unidos at Russia. Sinabi ng ilang mga sources ng China North Industries Corporation ay namomroblema dahil sa pagkaantala ng supply ng mga field artillery gun
at ang produksyon ng mga main battle tanks ay pansamantalang itinigil habang patuloy pa nilang hinahanap at tinutukoy ang mga depekto. Samantala, ang Pakistan Navy naman ay nahaharap sa mga problema sa 4 na Chinese-made na multi-role frigates nito. Ayon sa isang pinakabagong pagsusuri, hindi rin ito ang unang pagkakataon na nagkaproblema ang Pakistan sa kanilang mga warships, at bukod pa dito, namomroblema din ang bansa sa mga JF-17 fighters na binili nito mula sa China. Ayon sa geopolitika, hindi bababa sa 4 na mga frigates ng Pakistan na kinumisyon noong 2009 ang nagbibigay umano ng sakit ng ulo sa mga opisyal ng Pakistani Navy na inatasang mag-maintain sa mga nasabing barkong pandigma. 3 sa 4 na frigate ay nakuha mula sa China Shipbuilding Trading Company at ang isa ay binuo sa Karachi Shipyard and Engineering Works sa ilalim ng isang technology transfer agreement sa isa ding Chinese company. Ang isa pang halimbawa ay ang Bangladesh Air Force na bumili ng 23 Nanchang PT-6 basic trainer aircraft mula sa China National Aerotechnology Import and Export Corporation na kung saan ay iniulat na mayroon din mga depekto. Sinabi ng mga eksperto ng China ay patuloy na nahihirapan na tumbasan ang quality ng ibang mga major weapon supplier tulad ng Estados Unidos at Russia. Bukod pa rito, ang mga Chinese weapons ay hindi battle-tested.